Magandang araw po. Narito na po ang ikalawang yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Araw ng graduation ng magkababatang Brian at Aliyah at pinagtampulan na naman ng tukso ng kanilang mga kabarkada ang dalawa. Iniisip kasi ng mga ito na may unawaan na sila, kaya gano'n na lamang kung sila'y tuksohin ng mga ito. Samantala, isang lalaki ang nakabangga ni Aliyah ng araw na iyon na nakapagpaalala sa kanya ng isang taong kilalang-kilala niya at kanyang kinaiinisan dahil sa laging pangaasar nito sa kanya. Pero bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating mga kwento. Matangkad si Brian. May mga marka ng naghilom na tagihawat sa noo. Maitim dahil miyembro ito ng basketball team. Matipuno ang katawan. Ang pinakagusto ni Aliyah kay Brian ay ang mga mata nito. Malalim, may makapal na pilik mata at kung tumingin lalo na sa kaibigan ay parang may nilulutong kapilyuhan. Hindi mo aakalaing seryoso ito sa pag-aaral dahil napakakengkoy nito. Philosophy ang kurso nito pero laging naka-istambay sa College of Business Administration, ang kolehiyo ni Aliyah. Dahil sumali ito sa org nila kung saan idine-develop ang marketing skills. Isa nga lamang pala isipan kung bakit gustong i-develop ni Brian ang kanyang marketing skills dahil wala sa personalidad nito ang magbenta. Naging kaibigan na nito ang kanyang mga kabarkada. Hindi naman niya iyon binibigyan ng kahulugan dahil mula pa noong mga bata sila, magkaibigan na sila ni Brian. Ikaw pala ang magbibigay ng valedictory address. Bati ni Bianca kay Brian. Siya lang naman yata ang suma. Katuwiran ni Aliyah. Hindi naman. Sagot ni Brian na palihim na may inabot na papel kay Aliyah. Ugali na ni Brian noon pa na ipabasa kay Aliyah ang mga speech nito sa subject nitong speech and drama. Ngayon naman, ang valedictory address nito ang mismong ipinababasa sa kanya. Tila nakaligtas sa barkada ang pag-abot ni Brian dahil hindi nila pinansin ang tahimik na pagbabasa niya. Nabasa na ni Aliyah ang unang draft niyon kung kaya't pinadaanan na lang niya ito ng tingin. Pero nanatili siyang nakayuko para isipin ni Brian na binabasa pa rin niya iyon. Kasama ba riyan sa speech mo ang sagot sa philosophical question na why am I here? Baka antukin kami sa speech mo. Narinig niyang sabi ni Bianca. Tawanan ang barkada. Hindi siya nakitawa. Itong si Bianca ang pinaka-kontrobersyal sa kanyang barkada. Maganda ito at campus figure pero napakapilya kaya di nakapagtataka na marami ang nagkakagusto rito. Subalit dinededma lang nito ang maraming aali-aligid na lalaki sa kanya. Magaling itong mambara ng lalaking gustong pumorma. Kahit may pagkasuplada siya sa mga lalaki, ay may pagka-friendly at mataray ito sa mga kaibigan at kakilala niya. Ayon kay Bianca, ayaw niya na masyadong obvious na nililigawan. Hindi pa siya nagkaka-boyfriend dahil may pagkamailap ito sa mga baduy na manliligaw at mahirap siyang bulabulahin. Buti nga nakagraduate pa tayo. Saan ka ba naman nakakita ng school ng tulad sa atin? Tanong ni Bianca. Akala ng bawat professor, isa lang ang subject mo at sa kanya iyon. Sinabi mo pa, salo ng isang barkada. Tulad ni Reyes, in-incomplete ba naman ako sa humanities? Ang hirap-hirap nga ng kanyang pinapagawang term papers, isa lang ang di ko na-submit, in-incomplete na ako agad. Over talaga yun. Ano naman kayang kaugnayan ng humanities sa accounting? Kasi, kailangan mong lagyan ng art ang accounting para hindi maging boring. Sagot ni Bianca. Malakas na nagtawanan ang barkada. Talagang itong si Bianca sa loob-loob ni Aliyah. Kapag hindi nabili ang unang joke ay pinasusundan. Nahuli niyang nangingiting pinagmamasdan ito ni Brian. Napalingon sila kay Nathan, ang cum laude nila. As usual, basa ito ng basa ng libro at hindi ito nakikihalubilo. Nag-iisa-isa itong nakaupo habang nagbabasa. Malimit, mas gusto pa nitong kapiling ang kanyang mga libro kaysa sa barkada kaya't napagkakamalan siyang killjoy. Di bali nang hindi ako cum laude, magna o summa pa, at least na-enjoy ko pa rin ang buhay.
All work and no play makes Jill a dull girl, wika ni Bianca. Muling tumitig si Brian kay Bianca. Naglakbay ang mga mata nito sa bawat bahagi ng magandang mukha ng kanilang kaibigan. Di nila gayahin si Brian, suma pero hindi nerd. Anang isang barkada. Napatingin si Bianca kay Brian na ngayon ay nakapanunghay sa binabasa ni Aliyah. Di nga nerd, super secretive naman. Anito na kinalabit ang mga kabarkada at inginuso sina Brian at Aliyah. Dinedma sila ni na Aliyah at Brian. Ba't kay Aliyah mo lang pinababasa? Baka love letter yan ha? Sabi ni Bianca. Wala na tayo sa mundo nila, silang dalawa lang ang tao rito, kansaw ng isang barkada. Nilingon sila ni Brian. Maririnig din naman nyo. Hoy, di alam ni Aliyah na boyfriend ka niya, sabi ni Bianca. Hagal pa ka ng tawa ang barkada. Enjoy na enjoy silang tinutukso sina Brian at Aliyah. Nagtinginan lang sina Aliyah at Brian. Naka-thumbs up na ibinalik ni Aliyah ang speech kay Brian. Uy, may secret code kayo no? Kansaw ng isang kaibigan. San kayo magtatrabaho? Tanong ng isa nilang kaibigan. Baka mag-postgrad ako sa States. Ang sarap mo naman, sabi ni Aliyah. Iba na talaga ang mayaman. Ako, tutulong sa company namin, wika ng isa pang barkada. Pinaglilipat-lipat ni Aliyah ang tingin sa mga kaibigan habang isa't isa'y nakasabad. Ipapasok ako ng tito ko sa GSIS. Grabe palang sweldo dun, daig pang private. Ang target ko, mag-migrate. Nahuli ni Aliyah na napatitig si Brian kay Bianca. Sa multinational o mga bangko tayo pumasok para malaki ang sweldo, sabi ni Bianca. Hindi matiis ni Aliyah ang hindi mag-react. Wala naman kayong matututuhan, isang tornilyo sa malaking makina. As if makakapili tayo, may ismid na sabi ng isa. Mabuti kung mapasok tayo ng trabaho. Ang brother ko, after 1 year, saka lang napasok. Baka naman sa tabi-tabi gumraduate, kansaw ni Bianca. Hindi ha, sa bagay, bopols yun. Pero kahit na, kakuha-kuha ng trabaho, starvation pay, Makati, 8K a month. Starting salary lang naman, sabad ni Brian. Pwede na yun. Yung sis ko, binigyan ng graveyard shift, sabad ng isa pang kaibigan. Pinag-resign tuloy ng parents ko. Isa yan sa mga hassle, sabi ni Aliyah. Pag bago ka, i-assign ka ron sa walang ibig tumanggap. Kaya nga, mag-abroad na lang tayo, giit ni Bianca. Huwag mong kalimutan ang sabi ng ating chancellor, magsilbi tayo sa bayan, paalala ni Brian. Anong future natin dito? Nakapamaywang pang tanong ng isang barkada. Mataas na bilihin, mataas na kuryente, tubig at gasolina, patayan, abu sayyaf, kidnapan, graft and corruption. Hindi ka aasenso rito. Remember this guys, the future is not here, ani Bianca. Nagpalitan lang ng tingin ng barkada. Dinedma ang pronouncement ni Bianca, pero napansin ni Aliyah na hindi inaalis ni Brian ang tingin dito. Parang gusto itong kontrahen. Beach tayo bago mag-job hunting, yaya ni Brian. After the board na lang tayo mag-happy-happy, payo ni Bianca. Buti kami ni Aliyah walang board, sabi ni Brian. Sana nga management na rin ang major ko, may panghihinayang na sabi ng isang kaibigan. I envy you guys, pero pag CPA na ako, big time na ako, sibad na ako sa Pinas. Muling bira nitong si Bianca. Nakakatakot na talaga rito, ayon ni Aliyah. Ang ma'am ko, praning na praning, every hour pinatatawag ako sa bahay. Kapag tinext mo naman, di magets ang message. Lalo naman ang dad ko, sabad ng isang barkada. Ilang beses chine-check ang pinto sa gabi. Sinabi mo pa, sabi ni Bianca, yung mga pinto namin, biktima ng stabbing incident. Kaya nga, sibat na tayo sa Pinas, with feeling na sabi ni Bianca. Guys, saway ni Aliyah. Pilipino tayo, kaya narito ang future natin. Matamang tumitig si Brian kay Aliyah. Parang nag-iisip ito ng malalim. Problema ba yun? Di maiwan ka rito sa Pinas? Huwag mo lang kaming kaiinggitan kapag mayaman na kami habang ikaw nagtitiis, sabi ni Bianca.
Tawanan uli silang lahat. Nahuli ni Aliyah na nakatingin si Brian kay Bianca. Lumilitaw kasi ang mga dimples nito sa pisngi kapag ito'y tumatawa. Sige guys, kakabisaduhan ko pang speech ko, paalam ni Brian. Yakang-yaka mo yan, sabi ng isang barkada. Basta tingin ka lang sa iyong inspirasyon. Muling nahuli ni Aliyah na tumitig si Brian kay Bianca bago ito lumayo. Tinanaw niya ang lumayong kaibigan. May umakbay rito. Ang lalaking nakabangga niya kanina. Naalala na niya kung sino ito. Ang Kuya Andrew ni Brian, at naalala rin siguro siya nito dahil tumingin ito sa kanyang direksyon. Matagal na tumitig ito sa kanya. Nabigla pa siya nang hilahin ni Bianca ang kamay niya. Sus! Ang layo na ng boyfriend mo, tinatanaw mo pa. Nag-umpisa na ang programa. Hindi mapigilan ni Aliyah ang sarili na tanawin ang kinaroroonan ni Andrew. Nagtama ang kanilang mata at ngumiti ito sa kanya ng pagbati. Para siyang hinihigop ng kanyang mga titig. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Sa pagkaasiwa niya, hindi niya namalayang hinawi niya ang kanyang buhok at hinaplos ang kanyang leeg. Nagulantang pa siya nang kinalabit siya ni Bianca. Matagal na pala siyang pinaalalahanan nito na malapit nang tawagin ang kanilang batch. Magkasunod ang kanilang apelyido kaya magkatabi sila sa upuan. Umiwas na siyang tumingin kay Andrew. Itinoon niya ang tingin sa stage kung saan isa-isang umaakyat ang nagsipagtapos. Inaabutan sila ng diploma at kinakamayan. Nakaupo sa harap ang presidente, katabi ang mga opisyal ng universidad. Nang siya na ang umakyat sa stage, ay nararamdaman niyang may taong matamang minamasdan ang kanyang paglakad. Ang pag-abot niya ng diploma, ang pagngiti niya ng kimi sa kamera nang kunan siya ni Kuya Rafi. Tinawag ng MC si Brian upang magbigay ng valedictory address. Tumayo si Brian, nakita ni Aliyah na ibinulsa nito ang inihandang talumpati at nagsalita ito ng extemporaneous. Kanina, napag-usapan namin ng barkada kung saan kami magtatrabaho. May papasok sa gobyerno dahil may padrino. May papasok sa first 1,000 corporations. May ipagpapatuloy ang pag-aaral sa Amerika. Kaming kabataan ay nakatutok ang tanaw sa kinabukasan. Narito ba sa ating bayan ang aming kinabukasan? Natigagal si Aliyah. Ibang-iba ang tema nang pinabasa sa kanyang speech ni Brian sa sinasabi nito ngayon. Siya ang kinakabahan na baka ma-out of focus ito. Muli siyang napatingin kay Andrew. Sa pagkakataong ito, nakatuon ang tingin nito sa kapatid. Para itong isang magulang na natatakot magkamali ang anak na nagsasalita sa stage. Naitatanong namin ito, patuloy ni Brian na tumingin kay Aliyah. Dahil sa nagaganap sa ating bansa, graft and corruption, abo sayap, patayan, holdapan, kidnapan, banta ng kudeta. The future is not here, sabi nga ng isa kong kaibigan. Sumang-ayon ang lahat, maliban sa isa, na nagsabing, narito sa ating bayan ang ating kinabukasan dahil tayo'y Pilipino. Ibinitin nito ang sinasabi. Maririnig yata pati mahuhulog na karayom sa sandaling iyon. Taimtim na nakikinig ang lahat kay Brian. May pagmamalaking tumingin siya rito at matamis niya itong nginitian. Hindi sinasadyang napatingin siyang muli sa kinaroroonan ni Andrew. Nakatingin din ito sa kanya. Ibinalik niya ang tingin kay Brian. Tama siya, pagpapatuloy nito. Pilipino tayo at nasa Pilipinas lang ang ating kinabukasan. Kaming mga bagong magsisipagtapos ay nararapat tumulong na maisaayos ang kasalukuyan upang kami at ang magiging anak namin ay hindi magtatanong kung nasan ang kinabukasan. Nanguna sa malakas na pagpalakpak ang Pangulo na nakangiting nilingon ang mga katabi nitong mga pinuno ng universidad. Binulungan ng Pangulo ang puno ng universidad at tumangu-tango ito. Nagpalakpakan habang matamang nag-iisip ang mga nagsipagtapos. Natanaw ni Aliyah na pumapalakpak ang natutuwang si Andrew. Ang talino talaga ng boyfriend mo, bulong ni Bianca kay Aliyah.
Paano ka siya magiging boyfriend? Tanggi ni Aliyah. Hindi nagsasabi ng I love you. Uso pa ba yun? Kung hindi ka ba naman love niyan, taga CSSP, bakit ba sa BA tumatambay? Platonic lang kami ni Brian. Platonic may foot. Walang ganyan naman woman relationship. Iisipin ngang nanliligaw sa kanya si Brian, gayong hindi naman. Sa loob-loob ni Aliyah, wala nga bang platonic relationship sa pagitan ng isang babae at lalaki? Gagraduate at gagraduate iyon sa mas mataas na relasyon, ngunit hindi nga tumaas pa sa magkaibigan ang kanilang relasyon ni Brian. Sinasabing nagsisimula sa mabuting pagkakaibigan ang pag-ibig. Gayunman, may isang pag-ibig sa buhay ng tao na walang simula. Dumarating itong walang babala. Iyon ang pag-ibig na gusto niyang pagdaanan. Kahit pa mawasak ang kanyang puso at kahit pa hindi niya makatuluyan, gusto niya iyong madama, isang karanasang kabiyak ng pagkahinog. Tiyak niyang ang isang pag-ibig na iyon ay hindi kay Brian niya iuukol. Ano kaya ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? May pagtingin nga kaya si Brian para kay Aliyah? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Happiness is found when you stop comparing yourself to other people. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli po. Keep safe everyone and God bless.